commitment po kasi si Chairman Garcia na lahat ng mga kaso na involving dito sa listahan natin ay pilit na ireresolba dito sa division level by October, at kung aapila man by way of motion for reconsideration ay tatapusin ng Nobyembre, nang sa ganyan sa December po final na ang listahan. Ang pagkakaiba lang po dito sa party list ay maari halimbawa po sabihin na natin hindi pa tapos yung tinatawag na intra-party controversy. Nangyari na po ang halalan, nanalo sila, pwede naman pong iproklama ng COMELEC yung pagkakapanalo ng party list group na yan, ngunit hindi po kami mag-i-issue ng proclamation kung alin sa listahan ng nominado ang kikilalanin ng COMELEC. So maari po mangyari yan. Pero gaya nga po ng pangako ni Chairman Garcia, tatapusin po hanggat maaari ang lahat ng kaso ngayong taon na ito. Attorney, ilan ba yung bilang sa lahat muna, kasi alam ko sasalain nyo yan, ilan po yung bilang ng mga naghain? Kasi meron tayong mahigit 18,000 na mababakanting posisyon at papalitan ng bagong mga individual na mamumuno dyan. Ilan po yung mga naghain po? Opo, ang po natin na COCs para sa 18,280 positions ay umabot sa 47,570. Kung ikukumpara po natin ito noong 20... Naku, pangit yung signal ni attorney. Balikan namin na attorney, ha? Oo, medyo pangit lang yung signal. So sa 18,000 mahigit, meron daw 43,000 mahigit na mga naghain ng kanilang kandidatura. Sinasabi, mas mataas pa ito sa bilang noong 2022, 2019. Aba, marami nang ayaw sa ayaw pumasok sa politika. Or siguro nagsawa na sila. Mahal din kasi, malaki po yung malaki yung kailangang budget. Kung gusto mong tumakbo, magtataka ka bakit ba sila gumagastos ng milyon-milyon? Daan-daang milyon, lalo na sa mga position, national position. Bakit sila gumagastos ng malaki? Tapos yung sahod naman, hindi naman naabot doon kung susumahin sa 6 na taon. Okay, balikan natin si attorney. Attorney, balik ulit tayo. Magandang hapon po, Sir Adler. Muli po, kung kukumpara nga po natin noong nakarang eleksyon, ngayon po 47,570 ang tinanggap po natin. Halos comparable po ito para sa 2022 elections kung saan tumanggap po tayo ng 47,583 na COC. So kung makikita po natin, midterm elections pero napakarami pong COCs na tinanggap po ng COMELEC. Ano kaya ang dahilan nito na malaking gastusin kaya kumonte yung mga naghain? Nako, hindi po namin nakikitang kumonte. In fact kukumpara natin dun sa nakaraang midterm elections ay malaki po ang in-increase. Kasi po nung huling midterm elections ay 44,000 lang po yung ating natanggap. Kaya nga po kitang-kita po natin ngayon na malaki ang itinaas. Sa senador na lang po, pinakamarami ang tinanggap po natin ngayon. 184. Samantalang noong 2019, 153 lang. Noong 2022 elections, 176 lang. Tumaas po ang bilang ng nais pong pumasok sa larangan ng politika. Hindi pala bumaba yung Hindi pala bumaba yung kabuang bilang? Hindi po, kasi ang pagkakaiba lang po na noong 2022 elections na isang presidential elections ay halos 13 COCs lang po. Kaya kung makikita nyo, ang comparable po dito, pwede natin kumpara noong 2019 at napakalaki po ng itinaas mula noong 2019 election. Kasi ang lumalabas sa balita kasi, 43,000 daw nag-file ng COC. Mas mababa kumpara sa 47,000 noong 2022 at 44,000 noong 2019. 43,000. Ilan ba yung naghain ngayon? 47 or 43,000? Ang naghain po ngayon ay nasa 47,570. Yung 2019 nasa 44,801 at nung 2022 elections naman po 47,583. So 13 COCs lang po ang difference. Ang malaking pagkakaiba po nito kasi yung 2022 elections, presidential elections po yan at talaga pong higit na mataas based on history na yun nagpa-file ng COC, samantalang po ito midterm elections halos comparable na po sa isang presidential elections ang bilang. Yung average po na possible na mababawas dyan every election, mga ilang porsyento po sa kabuang bilang ng mga naghain ng COC?
Naku, wala po tayong binibilang na porsyento dyan or on the average. Depende po kasi yan sa masasampahan ng kaso at depende na rin po sa magiging kalutasan nung kaso na sinumpa. Ito ba'y magagrant? Ito ba'y madedenay? Pag umakyat ba sa Supreme Court, may mag-i-issue ba ng TRO? So wala po tayong averages po pagdating sa ganyan. Dito po kasi alam natin, sir, maraming mga tumakbo sa nakalipas na mga eleksyon na ideklara na nuisance candidate ng COMELEC. Umapila sila sa Korte Suprema, nanalo sila kaso hindi pa rin sila nasama sa balota kasi nakaimprenta na at papalapit na yung eleksyon, no, sa nakalipas. Ngayon po, ano po yung malinaw na? Kasi marami na pong desisyon ang Korte Suprema ukol po dyan. Ano na po yung malinaw na magiging basihan para sa isang kandidato na hindi maaaring masama sa balota sa side po ng COMELEC? Una po sa lahat, yung pag nagkaroon ng question sa kanyang kwalifikasyon, resulta ng isang petition to cancel or deny due course sa COC, na-question yung kanyang edad, yung citizenship, yung residency, yung pagiging marunong bumasa at sumulat at yung pagiging registered voter. Ikalawa, yung pong mga napatawan na ng mga kaso na perpetual disqualification o doon sa ombudsman ruling ng mga immediately executory ng mga dismissal at disqualification. At yung lalabag pa, yun naman po ay resulta ng petition for disqualification. Pagdating po sa petition to declare as nuisance candidate, medyo mahirap po ang labanan ngayon dahil po sabi po ng Korte Suprema doon sa dalawang kaso ng Norman Cordero Marquez laban sa COMELEC ay hindi na pwedeng gamitin para maging nuisance yung walang financial capacity to wage a nationwide campaign, walang political machinery, walang political party, o hindi kilala. Dati po kasi ay nagagamit yan. Ngayon po hindi. Talaga pong tahasan na pong i-evaluate ng Law Department kung yung bang isang nagsampa ng kanyang COC ay bona fide candidate na intindihan yung kanyang tinatakbuhan o may intention siya na totoong tumakbo at hindi manggugulo lamang. And yung sa may mga desisyon na like sa ombudsman kasi maraming pinatawan na rin ng desisyon. So hindi na kumbaga immediate 'yon, executory, hindi na pwede kasi 'di ba may apela pa 'yan. Halimbawa hanggang sa Supreme Court. So kahit may apela sa Supreme Court, hindi na rin talaga sila papayagan considering nagbigay na ng desisyon ang ombudsman. Alam niyo po, nasa batas po kasi ng paglikha ng Office of the Ombudsman na yung desisyon nito pagdating sa dismissal, pagdating sa disqualification ay immediately executory. Bagamat hindi pa ito final and executory to the point na may apila pa naman po sa Court of Appeals kung criminal at sa diretso po sa Supreme Court kung administrative. So meron ng apila, immediately executory po ito at katuwang po ang COMELEC sa pagpapatupad niyan. Okay. Dito naman po sa mga issue po na kasi hanggang ngayon, halimbawa, merong mga party list na hindi lang isa, kundi tatlo yung mga paksyon naghain ng kandidatura. Paano po kaya yan mareresolba? May mga ano po kayo, deadline? Hanggang kailan lang ba yan dapat na maresolba, attorney? Kasi ang dami na ninyong magiging trabaho din talaga niyan bago pa man ang mismong midterm election. Opo, wala naman pong deadline. Ngunit may commitment po kasi si Chairman Garcia na lahat ng mga kaso na involving dito sa listahan natin ay pilit na ireresolba dito sa division level by October at kung aapila man by way of motion for reconsideration ay tatapusin ng Nobyembre nang sa ganyan sa December po final lang listahan. Ang pagkakaiba lang po dito sa party list ay maari halimbawa po sabihin na natin hindi pa tapos yung tinatawag na intra-party controversy. Nangyari na po ang halalan, nanalo sila, pwede naman pong iproklama ng COMELEC yung pagkakapanalo ng party list group na yan, ngunit hindi po kami mag-i-issue ng proclamation kung alin sa listahan ng nominado ang kikilalanin ng COMELEC. So maari po mangyari yan. Pero gaya nga po ng pangako ni Chairman Garcia, tatapusin po hanggat maari ang lahat ng kaso ngayong taon na ito. How about doon naman po sa yung mga yung mga kumakandidato pag sila po ay independent at wala silang party, nandun pa ba yung mahirap sila na masama bilang official na kandidato, talaga madideclare sila or wala yan doon sa meron kang partido o wala? Naku, wala po yan. At sabi nga po ni Chairman Garcia nung nandun pa kami sa 10, hindi gagamitin ng COMELEC kahit kailan mula po ngayon na talagang
Yung porkit wala kang political party, porkit wala kang machinery, hindi ka kilala, wala kang pera, hindi ito gagamiting dahilan para ikaw itanggalin sa balota. Ang pinag-uusapan po natin dito, kung ikaw ba ay talagang totoo at bona fide ang intensyon mong tumakbo, hindi ka lang manggugulo ng halalan at hindi ka manglilito ng botante. Kung yan po ang iyong qualification at nakapasa ka doon sa 5 qualification ay tinatakda ng batas, wala kang disqualification, ay papahintulutan ka po ng COMELEC na makasama sa balota. Pero may mga tatanggapin pa ba kayo na petition? Halimbawa, parang i-clarify na lang na, hindi na lang, magiging independent na lang siya, alisin na lang yung mismong party niya. Pwede pa ba yon maghain ang isang kandidato? Maaari po bang pakiulit po yung tanong? Medyo nawala po. Opo. Maaari po bang maghain ng petisyon ng isang kampo, isang kandidato na nung una nilagay niya sa kanyang na meron siyang party, tapos kalaunan kasi nga may conflict yung party niya, magiging independent na lang siya. Pwede bang ganon or needed pa ba yung mga ganon po, attorney? Wala pong ganun, Sir Admar, Kaya nga po ngayon na tinatanggap na ng Law Department ang lahat ng COC. Ito na po yung panahon ng pagsasala. Kasi po ganito yan. Kung meron pong isang aspirante na tumanggap ng 2 o higit pang nominasyon mula sa parehong national parties o local parties, mangyayari po dyan, magiging independent siya. Kung tumanggap naman po ng isang nomination mula sa national at local party, ay pipiliin po natin dyan yung national party kasi hindi po pwede mag-conflict. Pero ito po mabigat. Kung merong naihain na mahigit sa isa na COC sa magkaibang posisyon o kaya po ay napabilang bilang nominado sa party list, ay pare-pareho pong makakansela yan at hindi siya makakatakbo kahit sa anumang posisyon na binalak po niya kasi isang COC lang po dapat. At meron pa pong isang klase. Halimbawa naman po yung nag-issue ng nomination doon sa aspirante ay lumalabas it's either hindi registered yung political party o kaya yung nag-issue ay hindi na isama doon sa naisumite namin na pwedeng pumirma ng CONA o kaya po malayo at pagkakaiba yung kanyang pirma doon sa naisumite sa amin na mga specimen signature, maaari rin po yung magresulta sa pagiging independent ng isang aspirante. Dito naman po sa local natin na mga naghain, kamusta po sir? Kasi ang dun sa Maguindanao medyo nagkagulo. Hindi po ba na nadagdagan ng isang araw yung paghahain ng kanilang doon, COC? Wala po. Yun naman po nangyari sa Maguindanao, sa Sharif Agwak, ay isang isolated incident at tinitignan pa nga po namin ano ba ang pinagmulan nito kasi meron pong anggulo na tinitignan na maaring sa pagsuserve ng warrant of arrest ay doon nagsimula ang gulo o kaya po yung spekulasyon ng mga naging supporters po nila. At any rate po, hindi po nakaapekto ito. Medyo malayo-layo naman po yung pinangyarihan ng gulo doon sa aming opisina at natuloy naman po. At in fact, nagdagdag pa po kami ng safeguard. Nagtayo po kami ng isang satellite office. Nang sa ganun, yung mga nangangamba na tumuloy sa pagpunta sa aming opisina ay pwedeng pumunta doon sa satellite office. Pero maraming nagpakalat ng impormasyon na na-postpone. So, kumbaga, alam mo naman, labanan din ng mga propaganda, mga magkakalabang mga politiko para, hindi na pala pwede mag-file kasi postpone pa pala. Yun pala, itinuloy nyo po, attorney. Ay opo, kasi nga po kung makikita nyo, 8 araw na filing ng COC. Yung unang 6 na araw po, talaga nakita namin, napakamatumal, kakaunti. Kaya nga po yung 8 araw, mukhang sigit pa sa pangangailangan sa COC. Kahit nga po siguro bawasan yan, sapat pa rin po. Meron na po ba kayong natatanggap na mga protesta, sa mga kumakandidato, lalo na ang maraming mga naghain sa local levels? Sa ngayon po ay wala pa kaming datos, ngunit inaasahan po namin na parating yan. Tingin po namin mauna dyan yung mga petition to declare as nuisance candidate dahil meron lamang pong 5 araw mula sa pagkakafile ng COC. Kailangang maisampa ang kaso na yan. Yun naman po sa pag-question sa qualification, yung petition to cancel COC, ay meron pang 25 araw mula po sa pagkaka-file ng kanyang COC ay pwede mong questionin yan. Doon naman po sa magka-question na sa disqualification, kaya pwede mo pong maisampa yung kaso na yan hanggat hindi na ipoproklima yung kandidato na ipapadisqualify mo. Kaya po talaga tingin namin mauna po yung mga petition to declare as nuisance candidate. After nito pong pagtatapos ng COC filing, ano ang susunod na pagkakabala? Kasi magko-collate pa rin din kayo, no? Yung nabanggit niyo po kanina para doon sa mga may mga protesta, magko-question. Ano po yung susunod na magiging aktibidad ng COMELEC po after nitong COC filing, sir?
Opo, doon naman sa parte ng paghahanda ng COMELEC, makikita niyo po, bukas po, inaanyayahan po namin kayo na ating mga kapatid sa media na i-cover po ninyo yung aming launching or kick-off po ng tinatawag nating local source code review na sisimulan namin sa October 14 at tatagal po hanggang Disyembre. Sa pamamagitan po ng local source code review, yung po ating pinaka-base code o yung source code ng programa na gagamitin sa halalan, ay papahintulutan po natin ang ating mga members ng IT community, yung members po ng mga IT ng ating mga political parties, stakeholders, pati na rin po ang Kongreso, ay pwede nila pong line by line himayin ang source code. Nang sa gayon, makita natin, meron ba diyang malicious codes, meron ba diyang malware, meron ba diyang mga maling codes, paano pa natin ma-improve, at kung sakali man talagang maayos, makita po at mapatunayan natin na maayos yung sistema. So kung makikita niyo po, binubuksan namin sa publiko, hindi lang yung hardware, kundi pati yung software natin. At pagkatapos pa po nito, ay susunod na yung international certification. So lahat po ng aspeto ng transparency, ginagawa po ng COMELEC patungkol sa bago nating sistema. So yung code mismo na gagamitin, sir, yun yung parang basisiin ninyo at yun yung gagamitin po ninyo. Paano kung hindi ba yan maapektuhan na dahil sa bubuksan ninyo, baka may manamantala dyan na kung ano yung ipapasok? Po, hindi naman po. Una po sa lahat kasi yung hacking ay imposible na mangyari sa ACM dahil wala pong reception capability yung ating pong ACM. Ito po naman po talagang nire-require din ng batas. Ipakita natin ang sa gayon yung mga magsasabi po na may pagdududa sa sistema, may pagdududa sa halalan. Ay sana sumama po kayo sa amin, tignan yung software nang sa gayon agam-agam ninyo na dito may nakatanim na malware na kahit anong boto ay ito rin naman nanalo, tatanggalin po natin sa pag-iisip nila yan at kung sasama po sila at makita nila ang resulta ng ating mga review. Attorney, doon sa magiging resulta ng election, meron bang pagbabago like mas mabilis ang bilangan, mas mabilis yung proclamation? Though mabilis na itong di ba, yung iba pa nga within 24 hours nakakapagdeklara na. Meron bang significance na pagbabago dahil bagong sistema na po yung gagamitin natin? Opo, hindi naman po namin makikita na mas mabilis siya nakaraan. Kasi po yung nakaraan, yan na po yung tinatawag natin na baseline. Mabilis na po yan. Kaya po, most likely comparable po doon ang bilis ng ating sistema. Pero ano pong advantage ng sistema na ipinapatupad po natin ngayon? Una po yung antas ng transparency at accountability. Bakit? Dati po, pag bumoto po tayo, ang makikita mo na lang po para makapatunayan na nabilang ang boto mo ay sa pamamagitan ng resibo. Yung screen po na mali doon, lalabas lang po, thank you, your vote has been cast. Ngayon po may malaki tayong screen. Hindi lang resibo, makikita ng ating kababayan yung kanilang binoto na tama, nabilang, kundi mismong sa screen ay ipapakita kung paano na-capture yung balota niya at paano nabilang yung boto. At pagkatapos po ng halalan, past 7 p.m. po siguro, pagkatapos makapag-imprenta ng lahat ng ER at makapag-transmit ng resulta, ay ipapakita ng makina isa-isa ang lahat ng balota na binasa niya. Nang sa gayon, yung mga watchers, yung mga electoral boards po, pwedeng mano-mano magbilang. Sabi pa nga po ni Chairman Garcia, kung gusto nyong picturean at videoan, pwedeng-pwede. Ang importante po dito, sa presinto pa lamang, ay meron na tayong audit. Makapagbibilang kayo, tama ba yung pagkakabilang, tama ba yung nasa ER natin. At hindi pa rin po mawawala yung random manual audit natin kung saan mano-mano bibilangin ng ating mga kababayan yung bawat balota at kukumpara sa electronic result. Alin po yung pwede picturean, yung mismong resibo or election return or ano ba yung nabanggit nyo po na pwede picturean? Yung balota po mismo kasi pagkatapos po ng botohan, alas 7 ng gabi, una pong gagawin yan ay mag-iimprenta ng unang siyam na election returns. And then magtatransmit po tayo ng resulta, yung election return. And then i-imprenta yung natitirang 21 na election returns. Pagkatapos po nito ay automatikong ipapakita ang lahat ng balota na binasa. Yung nasa loob? Yun po. Opo, at nang sa gayon po ay makapagbilang, mano-mano makapagbilang yung mga nakapaligid doon sa presinto. Tignan nila sa hawak nilang election return, tumpak ba yung pagkakabilang ko na mano-mano doon sa screen at doon sa ating hawak-hawak ko na election return. Sa presinto pa lamang po ay may audit na. Linawin ko lang, kasi nabanggit nyo, balota yung bibilangin. Yung mga pinasok ng mga botante, yun yung ipapabasa o yung mismong resibo ng kabuuan na? Hindi po, yung pong balota mismo, Sir Admar, ang ipapakita. Hindi naman na po maiko-connecta yan sa individual na botante. Dahil una, tapos na po yung halalan. Hindi na malalaman niya kung kanino po yan. Balota po mismo ng sa gayon. Wala nang pagdududa. Libo-libo yan, attorney. Libo-libo nilang pwedeng picturean.
sa kada presinto po ay nasa 800 to 800? 1,000 po ang ating Oo. pong balota. So pwede nilang isa-isahin, mag-manual sila ng bilang. Basta tapos na yung transmission. Tapos na po yung transmission, tapos na yung pag-imprenta ng election return, kaya pwede na po nilang isa-isahin. Kahit pa umabot ng madaling araw po, hindi na makakadali sa halalan. Ngunit ang importante dito, ang mga botante, ang mga watchers, Kampante. makukonfirm nila sa presinto pa lamang tama yung pagkakabilang ng makina. Kasi 'di ba, merong mga gusto na panukalan na maging hybrid. Yung bilangan is talagang kung ano yung pumasok sa balota, sa makina, tapos yung online na lang yung transmission. Sa inyo, online lahat, after na mai-transmit lahat ng laman, 800 to 1,000 ng mga balota, pwedeng suriin ng mga watchers, pwedeng suriin doon lang sa mismong presinto. Opo, pero hindi po online, sir. Wala po naka-online. Electronic po. Electronic ang tawag. Hindi online. Opo. At pwede pong suriin yan. Kasi yan po yung lagi nagiging tanong eh. Oo nga. Paano kami nakasiguro na yung, oo, tama nga sa resibo, pero tama ba talaga yung pagkakabilang sa election return dahil hindi namin nakita. Ito na po ang tugon ng COMELEC sa pamamagitan ng bagong sistema. Tignan ninyo, mano-mano kayong magbilang ng balota at tignan ninyo po yung boto kung tugma dun sa election returns na hawak na nila. Pero mananatili pa rin po ba na hindi pwedeng picturean at hindi pwede dalhin sa bahay yung resibong lumalabas sa mga makina? Ay, opo, hindi po tayo papayag na magamit yan sa vote buying at vote selling po. Maaari po kasing yan yung gamiting ebidensya, patunay, bago sila bayaran. O, pakita mo sa amin na ikaw binutuhan po namin. O, yan, kaya bago ka babayaran. Isa pa po, yan pong resibo ay talagang itinatabi ng COMELEC para kung sakali man magkaroon ng election protesta sa bilangan, ay kasama pong magamit yan bilang ebidensya ng ating pagkakaboto at pagkakabilang ng boto. Ang Miro system po ba, sir, for midterm election lang or hanggang sa 2028? Ay hanggang 2025 elections lang po ang 2025. kontrata namin sa kanila dahil ang gusto po ng COMELEC ay magli-list lamang po, hindi kami bibili at ito po, maalay natin, may mas bagong teknolohiya sa 2028, yun po ang kukunin ng COMELEC. Kamusta na po yung mga makina nung last mga election? Kasi ang alam ko parang pinabibid nyo yun, tapos pwede pang gamitin yun sa iba pa, like pag-check ng mga test papers at kung ano-ano na. Meron bang kumagat doon, bumili, yung sa nabili? Opo, dineklara na po ito ng COMELEC na unserviceable, at ito nga po ay naghihikayat na kami nung gustong tumanggap, idodonate po ng COMELEC. Ang nauna po namin nakita mula po sa DepEd, mula sa Professional Regulation Commission, baka sakaling magamit po nila sa pag-i-examine o pagbibilang ng kanilang mga test papers. Wala pa naman pong solido na nagaganap na kasunduan, pero alam ko po ay interesado po sila. Basically, sir, by December, malalaman na kung sino or initial pa yan, kung sino yung magiging laman ng balota. Opo, sa Disyembre po, maaring dun sa bungad ng Disyembre, malaman na natin yung final list of candidates. At pag na-determine na po na ayan at naaprubahan na ng Commission and Bank, simula na po tayo ng pag-iimprenta ng balota. Kailan nga ulit yung pangangampanya sa national level and sa local? Sa senador po at sa party list o national positions, ang unang araw po ng pangangampanya ay February 11, 2025. By the way, ito rin po yung unang araw na maituturing natin silang kandidato dahil until then, aspirante pa rin po sila. Yun naman po para sa local positions, ang unang araw ng pangangampanya, March 28, 2025 po. Yan din po yung unang araw na magiging kandidato sila at lahat ng maaring ipagbawal ay magiging applicable na sa kanila. Ano naman ang role ng taong bayan? Kasi 'di ba, ang alam ko meron na kayong standard kung maliban sa sizes, saan lang dapat pwede ipaskil? At anong role ng taong bayan? Pwede ba silang pagpicturean ito, ipadala sa inyo? Pwede ba nilang ipahiya sa social media kung sino man yung mga kandidato dito na pasaway na hindi doon sa common posters area nilalagay yung kanilang mga pagmumukha? Opo, malapit na rin po ilabas ng COMELEC yung ating regulasyon para sa pangangampanya. Nauna na pong nailabas yung patungkol sa paggamit ng social media at ng artificial intelligence kung saan nire-require po sila lahat ng mga kakandidato, lahat ng accounts na gagamitin sa kampanya ay kailangan mairehistro sa amin. So ang mangyayari po dito, yung ating mga kababayan ay hinihikayat natin na i-report po sa COMELEC at sisiguraduhin namin kayo na ligtas ang inyong identity. Basta ang importante po, gaya ng ginawa natin laban nun sa mga anti-EFAL at sa vote buying,
i-report ninyo sa COMELEC. Kami po ang mga ngalap ng ebidensya at impormasyon. COMELEC po mag-iimbestiga at magsasampa ng kaso kung kinakailangan. Sir, linawin ko lang, may batas na ba na umiiral para doon kung saan lang pwede ilagay o kailangan ang gagawa ng polisiya dyan ay COMELEC and meron kayong bagong, sabi nyo nga, ilalabas nyo pa. So, ibig sabihin, maaaring magbago yung regulasyon ninyo sa mga nakalipas na mga campaign? Ay hindi naman po ganun kalaki ang pagbabago. Ngunit pinalawig po namin yung ating pong ginagawa dahil ngayon po nakatuwang na namin ang mga social media platforms. Madali na po kasi makapag-take down ng COMELEC doon sa makikita namin una. Hindi nagparehistro ngunit talagang tahasang ginagamit sa pangangampanya ang account. Ikalawa, yung pong gagamit po ng mga magkakalat ng misinformation, disinformation or malinformation ay maari po namin makuha at matrace kung sinong nasa likod niyan. Makakalap ng ebidensya, hindi lang ma-take down yung account kundi makapagsampa ng kaso laban dun sa mga tao na yan. Patungkol naman po doon sa ibang regulasyon natin, igagamitin na rin po namin yung Section 261Z11 para po doon sa magkakalat ng false information sa social media. Dahil po kasi dyan, isang election offense yan at maaari kami maghabol ng isang kasong kriminal sa manggagawa, whether yan ay sa TV, sa radyo, sa print at lalo na ngayon sa social media. Mag-oorganisa po ba yung COMELEC ng parang debate sa mga senador? Opo. Kami po ay maglalabas lamang ng general guidelines para po sa ikakandak na debates. At gaya po na nakasaad sa batas, Republic Act 7006 saka 9001, ang 7166, ang inihintay po namin ay sana yung mga media entities po, sila yung ating magkandak ng debates following yung mga general guidelines lang naman po ng COMELEC. Yung mga guidelines lang naman po na yan ay panatilihin pong neutral yung lugar, na may opportunity ang lahat ng kandidato na pantay-pantay ang oras, lahat na notify. Ganyan lang naman po yan, ano? At hahayaan po namin ang media entities na magkandak po niyan gaya ng isinasaad sa batas. So, kumbaga, ito yung, bago ba ito, sir? Itong nabanggit nyo po na para sa guidelines? Ay, hindi po ito bago. Talaga naman pong nilalabas po ito ng COMELEC. Mm-hmm. Okay. Pero meron pa rin po yung kagaya ninyo dati na meron kayo sa platform ninyo kasi mataas din yung following ng COMELEC sa inyo pong social media accounts na meron kayong inilalaan na pwede doon mga panya or magbibigay ng video. Merong mga araw yun na nakikita ko may schedule ng mga araw ng airing doon sa at magagamit yung social media accounts ng COMELEC para sa kampanya ng ibang mga kandidato. Tama po ba? Meron po ba yan ngayon? Opo, yan po yung tinatawag nating e-rally platform. Itutuloy pa rin po ng COMELEC yan. Ang sabihin po, mabigyan ng sapat na opportunity yung mga kandidato na maaring hindi kasing laki ng resources ng ibang kalaban nila. Mm-hmm. Siguro sir, bilang panghuli, paalala ninyo sa ating mga kababayan sa nalalapit, ano pa ba ang magiging role? Kasi tapos na rin yung yung registration. Ano na lang ang magiging role pa ng ating mga kababayan po, lalo na sa papalapit na midterm elections? Dalawang bagay po ang hinihiling natin sa ating mga kababayan. Una po, samahan ninyo po ang COMELEC sa paghahanda sa halalan. Binubuksan po ng COMELEC ang pinto ng lahat po ng paghahanda namin at nakikita nyo naman po ito, nila-livestream namin. At bukas nga po, simula na po tayo ng kick-off natin para dun sa local source code review at ila-livestream din po namin yan starting October 14 na tatagal hanggang Disyembre. Pati rin po yung ibang mga gawain ng COMELEC ng paghahanda sa makina doon sa aming laboratorio sa Binondo, doon sa aming warehouse sa Binyan. Asahan nyo po yan. Kami po yung magla-livestream ng ating mga ginagawa dyan. Ang sa gayon, mapawi sa ating mga kababayan. Ano bang ginagawa ng COMELEC na paghahanda? Ano bang misteryo meron dyan? Tatanggalin po natin yan. And lastly, para naman po sa ating pagboto. Alam niyo po yung paghahanda sa pagboto, hindi po yan ginagawa sa araw ng halalan. Hanggat maaari po, ngayon na nagpakilala na sila sa atin, yung mga magiging kandidato, suriin nyo na po sila. Tignan nyo na po, baka meron dyan disqualified, baka meron dyan kulang ang qualification, baka meron dyan na hindi Filipino citizen. Makipagtulungan po tayo sa isa't isa nang sa ganun makapagsampa ng kaso, maalis sila sa listahan at kung may paglabag po silang gagawin, tahasan po itong i-report sa COMELEC nang sa gayon tayo po ay magkaroon ng aksyon at sila po ay ma-disqualify natin kinakailangan, masampahan ng kasong kriminal kung kinakailangan. Maraming salamat po. Maraming salamat si Attorney Rex Laljanco, tagapagsalita po ng COMELEC.